If you have your Bible with you, pwede po ba niyo po akong samahan? Wala po sa aking slide. Tayo po ay scripture reading. Magbasa po muna ng salita ng Panginoon. Puntahan po natin ang pinakadulong libro ng aklat ng Old Testament. Okay, ang pinakahuling aklat ng Old Testament, yun po ay ang aklat ng Malakias or Malakay. Nakita nyo na po, Malakias 1, doon po tayo. Mas maganda kung Tagalog, pero kung wala tayong Tagalog sa PowerPoint, okay lang. Kung meron naman po kayong dalang Biblia, amen. Tingnan nyo po yung katabi mo kung may dala. Sabihin mo sa kanya, mahiya ka naman, wala na nga akong dala, wala ka pang dala. Ayan tuloy, dalawa na tayong walang dala. Praise the Lord. Naguguling. Sige po, kung nakita niyo na po, tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos ng buong paggalang. Sabi po ng Malakias 1, talatang 1. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh tungkol sa Israel sa pamamagitan ni Propeta Malakias. Sinabi ni Yahweh sa bayan ng Israel, inibig ko na kayo noong una pa man. Subalit sinasabi naman ninyo, paano ninyo ipinakita ang inyong pag-ibig sa amin? Hindi ba't magkapatid sina Esau at Jacob? Ngunit minahal ko si Jacob at ang kanyang mga salinlahi. At kinamuhian ko naman si Esau. Winasa ko ang kanyang maburol na kabayanan at pinamugaran iyon ng maiilap na hayop. Talatang 4 po. Kung sabihin man ng mga Edomita na mga salinlahi ni Esau, bagaman winasak ang aming bayan, muli naman itong itatayo. Ito naman ang isasagot ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itayo man nilang muli, iyon ay muli kong wawasakin hanggang sa tawagin silang masamang bansa at bayang kinapopuotan ni Yahweh, magpakailanman. Makikita ninyong mangyayari ito at inyong sasabihin, dakila at makapangyarihan si Yahweh kahit sa labas ng bansang Israel. Tuloy po natin. Pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga paring lumalapastangan sa kanyang pangalan. Pinaparangalan ng anak ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Ngunit ako ang inyong ama. Bakit hindi ninyo ako iginagalang? Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi ninyo ako pinaparangalan? Nilalapastangan ninyo ako at pagkatapos ay tatanong pa ninyo, sa anong paraan namin kayo nilalapastangan? Talatang 7, nag-aalay kayo sa aking altar ng mga walang halagang pagkain. At itinanong pa ninyo, paano naging marumi ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking altar sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit. Subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matuwa kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan? Talata 9. Magsumamo man kayo sa Diyos ay hindi niya kayo papakinggan kung ganyan ang ihahandog ninyo sa Kanya. Mabuti pa isara na ng isa sa inyo ang mga pinto ng templo at huwag na kayong mag-aksaya ng panahon sa pagsisindi ng walang kabuluhang apoy sa ibabaw ng aking altar. Hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ang anumang handog ninyo sa akin. Iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran. Nagsusunog sila ng insenso at nag-aalay ng malilinis na handog para sa akin. Ako'y pinaparangalan nilang lahat. Ngunit dinudungisan ninyo ang pangalan ko tuwing sinasabi ninyo na walang kabuluhan ng aking altar at tuwing naghahandog kayo doon ng mga pagkaing walang halaga. Talata 13. Sinasabi ninyong nakakapagod na ang lahat ng ito at iniismiran pa ninyo ako. At kung hindi naman nakaw o pilay, may sakit ang dala ninyong hayop na panghandog sa akin. Akala ba ninyo tatanggapin ko ito? Sumpain ang sinumang nandaraya sa paghahandog sa akin ng hayop na may kapintasan. Gayong may pinangako siyang malusog na hayop mula sa kanyang kawan. Ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. Pwede po ba tayong tumalon sa chapter
3. Sa verse 13 po. Verse 13. So Malakias 3, 13 hanggang 18 po ito. Masasakit ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin laban sa inyo? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos o sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan? 15. Hindi ba't kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang nananagana ang masasama kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan, ngunit hindi sila pinaparusahan. 16. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Ang Diyos pong bahalang magpala sa pagkakabasa ng buhay at banal na salita. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Praise the Lord. Sa umaga pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay bakit po ba tayo pumupunta ng church? Bakit po tayo sumasamba? Bakit po tayo naglilingkod? Maganda po yung turo ni Pastor kanina, developing quality service for the Lord. No? Ang tanong, bakit ba kailangan? Ang Diyos ba, hindi niya kaya yon? Kailangan ba ng Diyos ang tao? Kailangan ba ng Diyos ang tao na may sasamba sa Kanya? Kailangan ba ng Diyos ang tao na may maglilingkod sa Kanya? Hello? Nandiyan po ba kayo? Bakit po tayo kailangang maglingkod? Tanungin niyo po yung katabi niyo. Ewan ko. Basta sinama ako dito sa church. Bakit po tayo kailangang maglingkod? Ba't kailangan tayong pumunta ng church para sumamba? Para, imagine niyo po, gigis kayo ng maaga. Actually, hindi na masyadong maaga. Pupunta kayo dito, magbibihis. Parang medyo may magbibihis kayo, gagayak, magbibihis, mamamasahe. Ayun. So yung mga malalayo, talaga pong medyo mahirap. Bakit po natin ginagawa iyon? Okay. Yan po, yan ang tamang sagot. Okay. So kung ano man po ang inyong sagot, sige po, let's keep it that way. Okay? Ang Diyos po ba ay magiging kulang kapag ka po hindi tayo sumamba? Pag hindi po kayo umattend, ang Diyos ba ay mababawasan ng kanyang pagiging Diyos? No, amen. So kahit hindi po tayo sumamba, ang Diyos ay Diyos. Okay? Pero pag hindi tayo sumamba, sino pong nakukulangan? Tayo po. Okay? Tayo po ang nakukulangan. Tayo po ang mababawasan. Bakit? Kasi po tayo yung hindi tapat. Ang Diyos kasi nananatiling tapat. Amen. Kahit po tayo ay laging umaatras, umuurong, kahit po tayo ay laging oo ngayon, bukas hindi. Ang Diyos hindi nagbabago ng katapatan niya sa buhay natin. Amen? Palagay ko po, karapat dapat palakpakan ng Panginoon. Amen, Lord. Amen. Ito pong binasa nating talata sa aklat po ni Malakias ay mga paalala ng Diyos. Okay? Paalala ng Diyos. Hindi lang po sa mga Juda, hindi lang po sa mga Israel. Ito po'y paalala din po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po yung story na to. Sino ba si Malakay? Tingnan lang po natin saglit. Sino ba si Malakias? Si Malakay po ay isang minor prophet. Bakit minor? Kasi konti lang pong information na ibinigay sa kanya sa libro. Okay? Si Malakay po or si Malakias ay naging prophet o naging propeta nung panahon po ni Ezra at saka ni Nehemiah. Magmula po sa Babylon,
Dahil ang mga Israelita ay matigas ang ulo, hinayaan ng Diyos na sila ay sakupin ng Babylonia. So nang sakupin po sila ng Babylonia, wala pong natira ng mga Israel. Okay? Lahat sila kinuha, naging alipin ng Babylon. Kaya nang sila po yung makarating ng Babylon, hinayaan sila ng Diyos na maging alipin doon, pinahirapan sila. Tapos po, dumating yung time na may hari po na pinayagan silang bumalik ulit sa kanilang lupa, sa kanilang talagang tahanan. Okay, so kaya po pinangunahan ito ni Ezra at saka po ni Nehemiah. Pinangunahan nila yung muling pagbibuild ng temple at saka po yun pong pagbibuild ng wall of Jerusalem. So yun po yung book ni Ezra at saka ni Nehemiah. Now within the period of Ezra and Nehemiah comes Prophet Malachi. Okay, si Malakias. Ito po. Ang problema po sa mga Israelita, can I have my slide please? Thank you. Ang problema po sa mga Israelita, let's have a background study of the book of Malachi. Okay. If you can read it, so yun na lang po. The background study of the book of Malachi, after the Israelites had finally returned home, okay, from Babylon exile, they managed to rebuild the temple and resettle Jerusalem. At first, there was a great joy and enthusiasm when they first arrived home, but later on, they become discouraged. Ito po yung problema. Ano tayo excited Di ba? Halimbawa, nakatanggap ka ng bagong Shopee. So excited ka, bubuksan mo yan, no? Talagang hindi ka makatulog. Naku, darating na bukas yung order ko. Excited ka, no? O kaya naman po, ay bumili ka ng sasakyan. O kaya naman po, ay nagpagawa kayo ng bahay. So you're so excited. You're so excited. Kasi first time, no? Mga first time, babalik na ulit, o makikita ulit, o may mangyayari ulit. Excited. Ang problema, so nakuha mo na yung Shopee mo. Nakuha mo na yung iyong nabuksan mo na, na-unbox mo na. Okay? Nandiyan na. Nagamit mo na. Katagalan, wala na siya. Tama po ba? Wala na, ito lang pala. Ayun, pakalat-kalat na siya doon. Pero nung tinitingnan mo at ini-scroll mo, lahat ng reviews nakita mo, tsaka yung comment. Kasi gustong-gusto mo yun talaga. Tama po ba? Ganon din po ka-excited ang mga Israelites nung babalik na sila nang babalik na sila sa kanilang tahanan. Kasi pinayagan na sila ni Haring Darius po yata, kung di po nagkakamali. Sige, balik na kayo. Okay? Doon sa inyong lupa, doon sa inyong dating lugar, sa inyo, kasi kinuha sila doon ng Babylonia So nang bumalik na sila, they are very excited. No, nagsasayawan, nagsisigawan because sa wakas, babalik na kami sa aming bahay. Parang pinalayas ka, parang nag-evacuate po tayo, no? Baha, nag-evacuate, no? Habang nasa evacuation ka, iniisip mo yung bahay mo kung ano na ang itsura, kung ano na nangyari. Ngayon, nang bumalik ka sa bahay mo, excited ka maglinis, excited ka, lahat-lahat. Pero hanggang sa nasanay ka na, lagi na lang may baha, lagi na lang ganito. So, yung itsura ng bahay natin, ganun. Ako din nung unang magkaroon ng bahay, excited po ako. Ngayon yung bahay namin, ayun, bahay lang po siya. Kasi sa una, excited no? Ganun po sila, they were glad to be back. No? Kaya lang po, they wanted to be free from Persian rule. So ang gusto nila, yung katulad nung dati, na katulad na may sarili silang kingdom na pinaghaharian ni David and Solomon. Nung hindi nila po makuha yun, na-discourage po sila. Nung wala pala sila, tapos imagine mo, magpapatayo pa sila ng temple, tapos magre-rebuild ng wall, yung magmula sa walang-wala talaga sila. So gusto nila, dapat mayroong ganito, dapat may ganon, wala. So ngayon, they come to the point na naisip nila na naniwala sila that God no longer cared about them. God no longer cared about them. So parang pinabayaan na kami ng Diyos. So, ganun ang kanila naging pakiramdam. Kaya nagsimula ulit silang magkasala sa Panginoon. Okay? Alam niyo po bang between Malachi and New Testament, Matthew, is the 400 years of silence.
400 years, walang prophet na nagsasalita sa kanila, walang warnings, walang kahit na ano. Okay? At tahimik din ang Diyos ng panahon na yan. Ang Book of Malachi is the last book that warns the Israel. Ang huling libro, ang huling aklat na nagpapaalala sa mga Israelita kung ano yung dapat nilang gawin, dapat pagsisihan, anong mangyayari sa kanila, anong gagawin ng Diyos sa kanila kapag hindi sila tumalikod sa kanilang kasalanan. Malungkot po na katotohanan. Kapag po nagtagal tayo sa sitwasyon, nawawalan tayo ng enthusiasm, no? Para lang nung una tayong nakakilala sa Panginoon. Tama po ba? Nung una kang nakakilala sa Panginoon, you're very excited. Nung una kang nag-let, excited ka, lahat ng makausap mo, you're so on fire. Gusto mong mag-share. Yung kapitbahay mo, nagdala lang ng ulam, sinyeran mo na ng salita ng Diyos. Kasi you're very on fire. Gusto mong magkaroon ng gawain sa bahay mo kasi you're very on fire. You're so excited. Kaya lang, nung 5 taon ka ng Kristiyano, 10 taon na tayong Kristiyano, 15 taon na tayong Kristiyano, parang unti-unti nababawasan yung excitement natin. Are you with me? Habang naglalakad po tayo dito sa bundong ito, habang nandito pa tayo, kasi tandaan pa natin, this is not our home. Amen? Sino po ang nakatira sa lupa? Sino pong tagalupa? Taas ang kamay. Tagalangit po tayong lahat. Amen? Ang home natin ay doon sa eternity. Okay? Pero ang problema, as we go along as Christian, habang tumatagal yung ating pagiging Kristiyano, naaapektuhan po tayo ng mga bagay na nasa paligid po natin. Tama po, mali? Tama po, mali? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Hindi ko po sinabing mali siya. Pero naaapektuhan po tayo. Nang mauso ang TikTok, may TikTok ka na din. Nang mauso ang mga reels, may reels ka na din. Nang mauso yung mga bagay-bagay na to, meron ka na din. Na hindi natin napapansin na aapektuhan po tayo. Whether we like it or not. Amen. Naaapektuhan po tayo. Okay? Ganon po ang nangyari sa mga Israelita. Nawala yung passion. Nawala yung kanilang malalim na pagmamahal sa Panginoon. Kasi ang daming mga bagay sa paligid nila. Alam niyo pong nangyari sa kanila, diyan po yung verse na laging ginagamit kapag may tithes and offering. Yung Malachi chapter 3, na sabi diyan, you're robbing God because you're not giving your tithes. Diyan din po yun. Ano naging problema ng mga Israelita? Katagalan ng kanilang buhay, pananatili pagkatapos ng pagtapon sa Babylon. Nung manatili sila at bumalik sa kanilang dating tahanan, anong nangyari? Nag-asawa po sila ng hindi nila kamananampalataya. Napakahalaga po nun sa Panginoon. Bakit? Kasi kapag nag-asawa ka ng foreign women, kung ano yung Diyos nun, Diyos mo rin. At kung may asawa siya, dinidivorce niya yung asawa niya para mag-asawa ng foreigner. Ibig sabihin ng foreigner, ibang lahi. Ang problema po, kapag nag-asawa ng ibang lahi, yung Diyos nun, Diyos na rin niya. Pinagpapagawaan pa nila yon ng templo or ng bahay. So nasasaktan, nalulukot ang puso ng Panginoon sa ginagawa ng mga Israelita. Nasasaktan ng Diyos. They rob God of their tithes. Another one is, yung kanilang itinuturo sa Panginoon ay hindi na po kung ano yung dapat yung law, yung batas, yung mga sinabi ni Moses, hindi na yun ang tinuturo nila. So marami pong mga nangyari habang tumatagal ang mga Israelita. Okay? Naging indifferent po sila sa pagmamahal nila sa Panginoon. Hindi na katulad, parang ano lang po yan parang yung sapatos, di ba? Habang tumatagal, kapag una masakit, habang tumatagal, ano nangyayari? Hindi na masakit, bakit? Kasi po ay nasanay na yung paa. Pangalawa, kapag may kalyo na rin po yung paa, di po ba? Hindi na po niya mararamdaman yung sakit. Kasi may kalyo na. Ang puso po ng tao, hindi na mararamdaman ng correction ng Diyos kapag may kalyo na. Okay? Kaya ang Diyos, paalala ng paalala, kaya si Malakias na propeta, paalala ng paalala sa mga Israelita. Ang mga Israelita, wala lang sa kanila.
Kaya yung in-between po ng New Testament and Old Testament, wala. Walang kibo ang langit. Dahil sukdulan ang naging pagkakasala ng Israel. Hanggang sa dumating po, ang kahabagan minsan pa ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. That's the birth of Jesus in the book of Matthew. Okay? So dito po sa ating pinapag-aralan, meron pong dalawang uri ng tao. Next slide, please. No, please, go back. Go back, please. Back. Okay. Si Prophet Malakay po, the people, nababasa niyo po ba mga men, sir? Thank you po. The people in Malakay's day had grown indifferent to their love to God. Prophet Malakay seeks to show them that the problem was not, wala sa Diyos ang problema. Ang may problema ay ang puso ng bawat isa. The problem was their sinfully selfish temporal perspective. Kailangan ang tingnan nila ay ang eternal. Kasi pag binalikan niyo po yung binasa natin, tingnan niyo po yung chapter 1 ng Malakay. Sabi po diyan, I have loved you. Sabi ng Diyos sa mga Israelita, anong sagot ng Israel? How have you loved us? Nakalimutan na nila yung ginawa ng Diyos. No? Tapos ang reklamo pa ng Panginoon, kung ako ang iyong Panginoon, ako ang inyong Panginoon, bakit hindi ako nakakaranas ng paggalang at pagrespeto? Pag tinignan po natin, puro hinaing ng Diyos. No? Ang makikita natin sa Book of Malakay. Bakit? Kasi po, dumating sa punto ng buhay ng Kristiyano, buhay ng Kristiyano bilang Israel, yung sitwasyon po na yon. Dumating sila sa point na yon. And I believe na wala po ang bawat isa sa atin sa ganong punto. Amen? At kung nandoon man po tayo sa punto na yon, paalala po ito sa atin ng Panginoon. Dahil laging ang Diyos nagbibigay ng mahabang pagkakataon. Amen? Amen? Kasi hindi hahayaan ng Diyos na babalik po siya sa rapture of the church, tapos maiiwan po tayo, hindi po papayag ang Panginoon. Kaya laging ang Diyos nagpapaalala sa bawat isa po sa atin. Kaya po dapat talaga umattend tayo ng Sunday service kasi nagpapaalala po ang Panginoon. Next slide. Medyo maliit. Sige, next slide na po. Yan po yung binasa natin kanina. There are two groups of people. Okay? Etong group A at yun pong group B. Okay? Ang group A po, yun yung binasa natin sa Malakay chapter 3, verse 13 to 15. Sino po yung grupo ng mga taong ito? Balikan po natin ulit. Malakay 3, 13 to 15. If you have your Bible. Sabi po dyan, you have said harsh things against me, says the Lord. Yet you ask, what have we said against you? You have said it is futile to serve God. What did we gain by carrying out His requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? What can we gain? That's the question of the Israelites. Sa Tagalog, ano ang aming mapapala? No? Verse 15, but how we call the arrogant blessed, but now we call the arrogant blessed. Certainly the evildoers prosper, and even those who challenge God escape. Kasi ito yung kanilang himutok. Kaya walang kabuluhan na maglingkod sa Panginoon, ang sabi ng mga Israelita, doon sa verse 14, kasi sabi ng verse 15, yung mga masama, sila pa yung nananagana. Totoo o hindi? Di po ba? Sa panahon natin, no? Bakit nga ba, Lord? Bakit kami sumusunod sa iyo? Bakit yung kapitbahay namin, hindi naman born again, hindi naman Christian, pero may bagong sasakyan, merong ganito, merong ganyan. Bakit kami? Wala. Bakit kami naglilingkod? Hanggang ngayon, pwede ka pa din. Hanggang ganun, ito pa rin ang buhay namin. Bakit hanggang ngayon, ito pa rin ang estado ng buhay namin? Kami sumusunod sa iyo. Kami sumasamba sa iyo. Gayon din po, ganun din po ang katwiran ng mga Israelita. Applicable po sa buhay natin. Amen? Kaya po minsan talaga hindi natin maiiwasang magtanong sa Panginoon. Ako po personally, nagtanong po ako sa Lord.
2018, namatay po ang tatay ko. 2019, na-discover po ang nanay ko na may stage 2 cancer. 2020, nagpapagamot po kami sa kanya. 2021, onset ng COVID-19, nagkaroon po ng COVID yung pamilya ko. 2021 ng August, na-discover na-diagnose po na may CKD ako. Hanggang ngayon po, nagagamot ako. Sabi ko sa Lord, Lord, unfair. Naglilingkod ako sa'yo. Pero bakit ako? Ang daming, sabi ko nga po sa inyo, naikwento ko nung nakaraan. Nagtatanong ako sa Panginoon, bakit yung tatay ko, ang lasog ng tatay ko? Ang daming ang mga lasinggero sa kapitbahay namin mula umaga hanggang gabi, lasing inom ng inom. Bakit hindi na lang sila yung kunin mo? Tsaka yung buhay nila pariwara na talaga. Ba't hindi na lang sila? Bakit yung tatay ko? I'm asking God. Yan ang nangyari sa nanay ko. I'm asking God, yung nangyari po sa akin. Umiyak ako sa Panginoon, bakit? Bakit? Naglilingkod ako. Naglilingkod kami. Bakit? Nahimasmasan lang po ako. Kasi katulad ni Job, hindi natin pwedeng tanungin ang Panginoon. Amen? Hindi natin pwedeng tanungin ang plano ng Diyos. Hindi natin pwedeng questionin. Bakit? Dahil yung nakikita lang po natin, eto lang yun. Amen? Eto lang ang nakikita natin, yung picture lang. Kasi andun lang ang abot natin ng paningin. Pero beyond that, higit pala doon, yung plano ng Diyos. May mas maganda pa palang plano ng Panginoon. Amen po? Kung may mga nangyayari po sa buhay natin na hindi natin maintindihan bakit. Naglilingkod ako, Lord eh. Bakit hindi ko nararanasan yung pagpapala mo? Okay lang hong magtanong. Ang hindi ho okay, yung magreklamo. Amen? Yun ang problema po sa mga Israelita. Ito po yung group A. No? Their mouth is full of grumble and complain. Reklamo dito, reklamo doon. Ano pong sabi nila? It is futile. It is futile to serve God. It is futile to serve God. Sa ibang translation po, it is useless to serve God. Sa Tagalog, walang silbi, walang mapapala kapag naglingkod tayo sa Panginoon. Totoo po ba? Naranasan to ng Israel kasi nandoon sila sa ganung point ng buhay. Nasa ganun silang sitwasyon. Nawala po kasi yung excitement. Nawala yung passion. Nawala yung passionate love for God. Nawala po yung passionate love for God. Kapag po yun ang nawala, sabi ko nga po nung mag-share ako sa GK, kapag ang passionate love for God ang nawala, wala na hong dahilan para manatili po tayo sa church, manatili po tayo sa JIL, manatili po tayong naglilingkod. Wala na pong dahilan. Bakit? Kasi yun lang po ang pundasyon. Yun lang po ang basis kaya tayo pumupunta rito. Amen? Kasi mahal natin ang Diyos. Amen po. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Walang ibang dahilan. Kasi kung ang dahilan natin ay si pastor, ang dahilan natin ay yung kapatiran natin, ang dahilan natin ay ibang bagay, baka ako dumating sa puntong sumuko tayo. Amen? Susuko tayo kasi matitisod tayo sa kanila eh. Dahil hindi sila perpekto. Pero kung ang pundasyon natin, kung ba't tayo naririto, ay pagmamahal sa Diyos, hindi tayo magrereklamo. Ang init naman sa church. Ito lang ang may aircon, dito lang nalalamigan. Kami dito, walang aircon, ang init-init. Sa ibang church na lang kami aatin kasi doon malamig. Pero dahil mahal mo ang Diyos at mahal mong ministeryong ito, kahit mainit, aatin ka. Amen. Kasi mahal natin ang JIL. Kasi mahal natin ang Diyos. Their mouth is full of grumble and complain. Reklamo dito, reklamo doon. Reklamo dito, reklamo doon. Nakalimutan nilang ang Diyos ang nag-alis sa kanila sa Egypt. Gumawa ang Diyos ng highway sa Dead Sea. Gumawa ang Diyos ng, ano tawag dito? Babalikan ko po yan. Exodus 15:22 to 27. No, ang mga Israelita nakalimutan ng mga ginawa ng Diyos.
3 days sa wilderness, magmula na mag-cross sila sa dagat. Sa Red Sea pala. Magmula na mag-cross sila doon. 3 days, naglalakad sila sa wilderness, nagrereklamo kay Moses. Moses, papatayin mo ba kami? Ito walang tubig. Lahat ng daanan nila, mapait. Hindi pwedeng inumin. Anong ginawa ni Moses? Lord, wala pong tubig, kailangan nila ng tubig. Magbigay ang Diyos ng tubig. Sige, yung mapait na yan, hagisan mo ng stick, magiging fresh water yan. Imagine. Mapait na tubig, naging fresh water. Numbers 11, they grumbled about boring manna. Hindi sila nagtatrabaho kasi naglalakbay po sila eh. Pero kumakain sila. God faithfully supplied manna. Ang problema, puro mana, pagising mana, puro yun lang, puro tinapay ang kinakain nila. Nagreklamo. Ano ba naman yan, Moses? Kumbaga sawang-sawa na kami. Ano po ba yung term natin na ginagamit doon? Nasusuya. Ayan. Suyang-suya na kami sa mana. Gusto naman namin meat. Gusto naman namin meat. Kaya po tayo, pag nagrereklamo, ang Diyos ba? Talagang napakabuti ng Diyos eh. Di po ba? Napakabuti ng Panginoon. Kasi imagine mo, reklamo. Nagugulo yung hair ko. Ng reklamo. Imagine mo, hindi ka nagsasaka. No? Hindi nagbabayo ng bigas. Pero may manang dumadating mula sa langit. Siguro kung sa panahon natin ngayon yun, wow! Amazing! No? Wow! Imagine mo yung ulan na bumabagsak, hindi flood, so hindi nababahain ang Bulacan ng flood. Si puro mana na po yun. Wow! Puro mana. O sige, ayoko na yan. Gusto ko naman meat. Ang Diyos nag-provide mula sa kawalan. Imagine mo, disyerto. Saan ka makakakita ng bigla-bigla may mga pugong lumalakad papunta sa kanila? God faithfully supplied their needs. Pag nagreklamo, ang Diyos tumutugon. Napakabuti ng Panginoon. Next, Numbers 14. Nagreklamo ulit ng pa-spy ni Moses. Sa 12 spies, yung promised land. Nakita nila ang daming malalaking higante. Ang mga tao doon, mga higante. Mga Amalekites, Amorites. Ang dami, masyado silang maraming mga higante doon. Sabi ng mga Israelita, naku, huwag na tayong pumunta doon sa promised land. Puro mga higante pala. Bumalik na tayo sa Egypt. Imagine mo yung layo ng nilakbay mo. Ang dinaanan mo ay Red Sea, na hinati lang ng Diyos kaya ka nakadaan. Babalik ka. Dahil lang sa giants. Dahil lang sa walang puro mana ang kinakain. Babalik sila. Dahil sa walang tubig, babalik daw sila sa Egypt. Napaka-reklamador ng mga Israelita. Alam niyo po, pagdating ng Numbers 14, yung last part, lahat po silang generation na yan, hindi po nakapasok sa promised land sa galit ng Diyos. Ang nakapasok lang po sa promised land, lahat ng 40 and below years old. Kasi reklamo ng reklamo. Okay? Kaya yung mga kabataan, huwag magre-reklamo. Na mainit sa church, ayoko na sa church. Sa panahon noon na yun, parang medyo baliktad eh. Yung mga senior, kahit mainit sa church, mahirap maglakad dahil mahal nila ang Diyos. Dahil sila ay may dugong JIL, kahit na pigilan yan ng pipigilan? Hindi yan atras. Nalala ko si Nanay Mercy, kung hindi lang nagkaroon ng problema sa buto, Nanay Mercy Mascolino, si Nanay Sally, itong mga elders ng church natin. Talagang hindi yan kayang, ang mga kabataan, ang init sa church. Sa susunod na lang po ako attend kapag malamig na. May lakad po ako. Kasi po ganito, kasi ganyan. Baligtad. No? Huwag tayong magrereklamo kasi ang Diyos hindi naman nagrereklamo sa atin. Tama? Siguro kung ang Diyos ang nagrereklamo sa atin, wala na tayong lahat. Siguro isang kidlat, patay ka na, patay ka. Reklamo ka na reklamo, patay ka. Pero ang Diyos kasi hindi ganun eh, because of His mercy and grace. Dahil sa biyaya at habag ng Diyos. Amen? Napakabuti at napakayaman ng habag at biyaya ng Panginoon. Kasi pag nagkamali tayo, lagi tayong tinatanggap ng Panginoon. Amen po?
Ang mga magulang kapag ka ang mga anak ay talagang nagkamalit, sukdulan ang galit. Talagang hindi po ba may mga katwiran na magpantay man ang paa ko sa hukay, hindi kita patatawarin. Tama po ba? May mga ganong katwiran ang mga matatanda o ang mga Pilipino o ang mga tao. Okay? Kasi sukdulan yung galit eh. Ang Diyos, dumarating po siya na sukdulan ng galit. Remember Sodoma and Gomorrah? Sukdulan ng kasalanan ng Sodoma and Gomorrah. Pero dahil mayroong ilang doon, hinayaan ng Diyos na maligtas yun. Okay? Ano pa po ang characteristics? Number 2. Ay, ang dami ko palang verse. Sorry, let me please go back to that. Sabi po dito ng Philippians chapter 2, verses 14 to 15, do all things without grumbling or disputing. Lahat daw po ng ginagawa natin dito sa loob ng church, huwag po natin gawin ng may pagrereklamo. Yung ginagawa po natin sa ating mga kapatiran, huwag natin ginagawa ng may pagrereklamo so that you will prove yourselves to be blameless and innocent children of God, above reproach in the midst of crooked and perverse generation among whom you appear as light in this world. Huwag po nating susumbatan yung ating, ikaw lagi ka na lang nangihingi sa akin walang halong pagrereklamo. Amen! Ang mga JIL Bulacan hindi nagrereklamo. Amen! Kaya kahit po tayo ay mayroong bayad sa pamasahe sa pagpunta sa lugar natin, tayo magrereklamo. Amen! Amen! May bayad po kasi pwede ho ba kayong lumuwas ng walang bayad? Siyempre po, may bayad po yun. No? May t-shirt din po yan. May bayad yung t-shirt. Ang laki naman pala ng pamasahe. Hindi na kaya ako sasama. Wala akong pera. Sige, wala kang pera. Hindi ka pagpapalain ng Diyos kasi sabi mo wala kang pera. Nababawasan tuloy yung faith natin Do all things without grumbling. Next po. Ano pa pong katangian nila na kailangan nating iwasan? They had a self-centered attitude. Self-centered attitude, no? Then he said to them, sabi po dito ng Luke chapter 9, 22 to 24, if anyone desires to come after me, let him deny himself. Take up his cross daily and follow me, for whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will save it. Napaka-importante po ng sinabi ng Panginoon in the book of Luke. No? You want to follow Christ as Christians? Kung bilang Kristiyano, we want to follow Christ. Sabi po diyan, hindi pwedeng self-centered. At hindi self-centered ang mga JIL Bulacan. Amen! Amen! Kasi tayo, ang lagi natin tinitingnan ay kung ano yung makakabuti sa church, ano yung makakatulong sa kapwa natin. Amen? At sabi po dito, if anyone desires to come after me, anong kailangan niyang gawin? A daily denial of oneself. Kailangan talaga pong may sakripisyo. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po pwedeng walang sakripisyo. Ngayon, kung ayaw po nating magsakripisyo, nagkakaroon po ng self-centeredness. Kapag hindi na natin kayang magbigay ng oras at panahon, kapag ka po may mga meetings, sinasabayan natin ng ating mga obligasyon or ng ating mga lakad, medyo malaki po ang problema doon. Okay? Kapag po ang Sunday service ay nasasabayan natin ng mga lakad, malaki po ang magiging problema natin doon. At ang ibig sabihin nun, may problema na ang puso natin. Why? Kasi nagiging self-centered na po. Ako muna, may lakad ako, may kailangan akong puntahan, ganito, ganyan. Alam mo naman na Sunday service. At yung araw na yon ay araw para sa Panginoon. Amen po. Diyan pa po kayo? Next po, sabi po dyan, following Christ brings us deep and lasting joy. But along the journey po, talaga pong mayroong persecution. Pagka po ang isang Kristiyano, hindi pine-persecute, baka hindi siya Kristiyano, sasabihin lang ng mga kapit, sabi nga ng turo ni Pastor kanina, ang pagkakaiba daw po ng Kristiyano at saka ng hindi Kristiyano ay parang isang may malaking wall. Nakinig po ba kayo ng turo kanina sa worldwide? Parang malaking wall. Ito ang mga Kristiyano, ito ang mga hindi Kristiyano. Ang problema daw po, kapag umakyat yung Kristiyano sa pader at yung hindi Kristiyano umakyat sa pader, baka magkagulatan pa sila. Pareho lang pala sila ng uri ng buhay. Are you with me? Pareho lang pala sila ng uri ng buhay.
Kaya may wall kasi naghihiwalay yon na ito dapat ang uri ng pamumuhay ng isang Kristiyano kasi sumusunod ka kay Kristo eh. Ipinamumuhay mo ang salita ng Panginoon. Amen po? So anong pagkakaiba dapat ng Kristiyano sa hindi Kristiyano? Siyempre, nababago dapat ang buhay natin. 1 Corinthians, di po ba? Sabi doon, kapag tayo nakipag-isa kay Kristo, tayo isa ng bagong nilalang. So kung tayo isang bagong nilalang, dapat talaga po, makikita yon sa buhay natin. Sabi po dito ng Mark chapter 10, 28 to 30. Ano po yung sabi dyan? Then Peter spoke up, we have left everything. We have left everything. Sabi ni Peter sa Panginoong Yesus, Panginoon, iniwan na po namin ang lahat. Ganun ang uri ng sakripisyong hinihingi na pa. Ganun ang uri ng paglilingkod. Kaya mong iwan lahat. Sabi ni Peter, iniwan na po namin lahat. Ang sabi ng Panginoong Yesus kay Peter, Peter, iniwan mo ang lahat. Tandaan mo, more than that, 100% kayang ibalik ng Diyos yan. 100%. Iniwan mong kapatid mo. Pag tinignan po natin, truly I tell you, Jesus replied, no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive 100 times. Ang Diyos po pag nagbalik, 100 folds, 100 times. Higit pa sa kaya mong hingin, higit pa sa kaya mong ipanalangin, kayang ibalik ng Panginoon. Basta ginawa po natin para sa Diyos. Amen po. Palakpakan nga po natin ang ating pong Panginoon. Sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 12, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Part ng pagiging Kristiyano, yung pinag-uusig po tayo. Uy, Kristiyano yan. Kaya hindi mo na yan mayayaya sa inuman, sa ganito, sa ganon. Hindi yan makikiusyoso sa atin. Hindi yan makikinig. Huwag mo nang sabihin sa kanya yung mga chismis ng kapitbahay natin kasi Kristiyano yan. Tama po ba? Amen? Dapat po ganon. No? Kasi nakikita nila na tayo ay Kristiyano. Okay, next po. Sabi po ng pangatlo, nakatangian nila dyan, they had focused on the prosperity of the wicked and lost their eternal perspective. Ano pong nangyari? Nakikita na nila na yung mga nasa paligid nila, masasamang mga tao, pero nagpa-prosper. Kung sino pa yung masama, siya pa yung nananagana. Sabi po ng Psalm 37, verses 1 to 7, if you're going to read that, do not fret of evil man or be envious of those who do wrong. Huwag mong kainggitan yung mga taong gumagawa ng masama, sapagkat gaya ng damo, matutuyo po sila. Sometimes tayo, parang kinukurot yung puso natin kasi, Lord, bakit yung kapitbahay namin, bakit yung ganito, bakit? Kahit sa eskwelahan Di ba? Kahit sa trabaho, napopromote pa yung mga gumagawa ng hindi tama. Bakit yung gumagawa ng trabahong parang sa school lang namin yun Sabi nga namin pag tamad ka, babawasan ng load mo. Ay, sorry. Pag medyo konti-konti lang yung trabaho mo, konti-konti lang, medyo nagpapabaya-pabaya ka ng konti. Okay, huwag mo nang bigyan ng assignment yan kasi hindi naman gagawin. Ganto-ganto, ganyan. Kaya minsan sabi nga po namin, huwag ka masyadong masipag kasi lagi kang pagod. Pag masisipagan, mapapagod ka. Kasi pag masipag ka, sa'yo bibigay yung trabaho. Kasi maaasahan yan, kasi masipag yan, kasi gumagawa yan. Kaya pagod ka. Kaya sabi nga, pag tamad, hindi pagod. No? Kasi pag tinignan natin, ano ba naman, Lord? Kung sino yung tamad, sila pa yung, bakit ganun? Kung sino pa yung, hindi, tas sila pa, tas ako, ang hirap-hirap, tas ako, ganito ng ganito, tas wala. Nakalimutan natin, hindi tayo dapat nakatingin sa kung ano lang ang meron ng mundong ito. Amen. Sabi ko nga po, hindi tayo taga rito, taga-langit. Eternal perspective dapat. Pagdating dun sa kalangitan, yun ang tingnan natin. Yung ginagawa po natin dito sa lupa, ginagawa natin para sa Panginoon. Pag ginagawa natin yan para sa Panginoon, ang Diyos ang magre-reward sa atin. Amen. At mas maganda ang reward ng Panginoon, crown of life.
Crown of life. Kaya po ang mga life group leaders natin na masisipag na nagpa-follow up, masisipag na nagbe-visitation, masisipag na nagpe-prayer counseling, masisipag po sila sa kanilang mga ginagawa. Ang mga dawn watchers po natin, madaling araw nagpe-pray, pinagpe-pray po tayong lahat. Kasi alam nila na ang ginagawa po nila, ginagawa nila sa Panginoon at sa tamang panahon ng Diyos, sa araw na kokoronahan tayo ng Panginoon, may reward ang bawat isa. Kaya hindi po pwedeng ang paningin lang natin, nandito lang. Okay, kailangan beyond. Eternal perspective po dapat. Kasi sure na mayroon pong pangako ang Panginoon. Amen po. Sure na ang Diyos doon nakatingin. Kaya dapat doon din po tayo nakatingin. Parang tumatakbo ka lang. Di po ba? Hindi ba naman po pwedeng atakbo mo, dito ka lang nakatingin. Dapat, kaya ka tumatakbo kasi nakatingin ka doon sa finish line. At mararating mo yung finish line. Amen. So nakatingin po tayo, sabi nga ng turo ni Ma'am Joy May nung nakaraang linggo, ay well done, good and faithful servant. Kaya ho tayo nandito sa loob ng ministry, kaya ho tayo nagpapatuloy dito dahil alam natin, darating ang panahon, pagharap natin sa Diyos, sasabihin ng Panginoon sa atin, well done, good and faithful servant. Come and share your master's happiness. Napakasarap pong marinig dun sa Panginoon. Amen po. Amen. Dapat eternal perspective. Sabi po ng Psalm 73 verses 1 to 7, napakaganda po niyang verse na yan. Psalm 73 verses 1 to 17. Yung psalmist po dyan, he is about to sleep. No, kamunti na nga siyang mawala, matisod. Dahil ang lahat ng nakikita niya, nananagana ang nasa paligid niya. No? Sabi niya po doon, bakit ganon? Yung wicked nagpa-prosper. Yung masama, sila pa yung walang sakit. No? Bakit ganon? Yung pang masama, sila pa yung may strong body. Sila pa yung yumayaman. Bakit ganon, Lord? No? Next slide. Sabi nung psalmist, wala man ako nun. Sabi ng 73 verses 25 to 26, whom have I in heaven but you? And there's nothing on earth I desire beside you. My heart and my flesh may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Alam niyo po yung kanta na yun? Ang galing niyo talaga. God is the strength of my heart. Kahit wala po tayo noon, di po ba? Of my heart, God is the strength of my heart and my portion forever. Lord, wala man ako noon, but God is the strength of my heart. Kaya magpapatuloy po tayo Amen? Kasi ang Diyos ang nagpapalakas po sa atin. At ang Diyos ang bahala po sa atin. Amen? Ang Diyos ang in charge sa atin Praise God, praise God. Amen. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brother and sisters, stand firm and let nothing move you. Ano po yung paalala dito? Sabi po dyan, always give yourselves to the work of the Lord. Always give yourselves to the work of the Lord. Kaya wag tayong, hindi pwedeng hindi tayo kasama sa anniversary. Amen! Hindi tayo pwedeng sabihin mo sa katabi mo, kasama ka ba sa anniversary? Baka dumating ang Lord sa mismong anniversary, maiwan ka, bahala ka. Kasi hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon It's a twinkle of an eye. Wala pa nga po yung 1 second. Imagine mo, pag pumikit ka, saglit na saglit lang. Rapture na pala yun. No, twinkle of an eye lang. Ganun kabilis. 1 Thessalonians, chapter 4 to chapter 5. Twinkling of an eye. Kaya po dapat po, let us give ourselves fully to the work of the Lord. Habang may lakas pa po tayo. Hindi po pwedeng kung kailan tayo 30, 50 years old, 60 years old. Sorry po, I'm not against anyone or whatsoever. Kung ano man ang edad natin, alam kong tayo ay basta may lakas magpapatuloy sa Panginoon. Ang point ko po ay, hanggat bata po tayo, mga kabataan, taas ang kamay. Ako na lang ang kabataan, bahala kayo. Hanggat kabataan, let's give ourselves fully to the work of the Lord. No? Let's give ourselves fully to the work of the Lord. Next po, ito po yung group B. Ito po yung dapat nating gayahin. Okay? Sabi ng Malakay chapter 3, verses 16 to 18. Sige po, nabasa natin kanina yan. Next slide. Ano po yung katangian nila? They fear God and esteem His name. They fear God.
Ang mga anak ng Diyos may takot sa Panginoon. At ang tao daw pong may takot sa Diyos, shuns evil, hates evil. So anong masama, yun ang iniiwasan. Anong mali, yun ang iniiwasan. Kung anong makasasakit sa puso ng Panginoon, iniiwasan yun. Bakit? Kasi may takot sa Panginoon. Ang puso natin ay puno ng takot sa Diyos. Hindi yung takot na baka patayin tayo ng Panginoon o baka may gawin sa atin ng law. No. Kundi takot ka kasi ayaw mo masaktan ang puso ng Panginoon. Amen? Amen po? Sabi po dito ng Proverbs, chapter... Hindi ko mabasa. Sorry, hindi ko po mabasa. Proverbs chapter 3, verse 7, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Fear the Lord and shun evil. Proverbs 18:13, to fear the Lord is to hate evil. Kapag may takot ka sa Panginoon, hindi ka gagawa ng bagay na masasaktan ang puso ng Diyos. Proverbs 16:6, through love and faithfulness, sin is atoned for. Through the fear of the Lord, a man avoids evil. Next slide. Alala niyo po si Job? Job has everything in his life in Job chapter 1. Lahat ng a man could ever dreamed of, meron po si Job. Pero hinayaan ng Diyos na siya ay dumaan sa pagsubok. Tinanong niya ang Panginoon, dumating din si Job, a very faithful man of God. Pero dumating din sa point na nagtanong siya sa Diyos. Nagtanong siya sa Panginoon. Pero alam niyo po, sabi ng Job chapter 42 verse 1, sabi po doon, I know, Lord, that you can do all things and no plans of yours can be thwarted. Alam ko, Lord, kaya mong gawin ang lahat ng bagay at walang mahirap sa'yo. Yung plano mo, hindi pwedeng itwart ng tao yan. At sino ako para tanungin ka? Kasi sinimulan siyang tanungin ng Diyos sa verse 41, chapter 40:41. Job, kaya mo bang likumin ang tubig sa dagat sa mga kamay mo? Kaya mo bang patahimikin ang Leviathan o ang dambuhala sa karagatan? Sabi ni Job nang i-realize sa kanya, nang sabihin sa kanya ng Panginoon, Panginoon, mali po ako. Mali po ako. Sabi po niya diyan, surely I spoke of things I did not understand, things too wonderful for me to know. My ears had heard of you, but now my eyes have seen you, therefore I despise myself. Nagsisi po si Job. Kasi I couldn't question God who created the heavens and the earth. May mga bagay na pinapayagan ng Diyos. Okay? Ang tangi lang natin gawin, magtiwala sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang bahala. Amen. Next po, sabi po dyan, Ecclesiastes 12:13, sabi po ni King Solomon. Well, King Solomon is the wisest king that ever lived during his time. He had everything that a king could ever had. Lahat ng meron siya, pati asawa, pati damit, karangyaan, yaman, ginto. Naku, walang-wala ako yan kay King Solomon. Lahat po yan meron siya. But at the end of the day, sabi po ni King Solomon sa Ecclesiastes na sinulat niya, chapter 12, verse 13, everything is meaningless. Sabi po niya dyan, now all has been heard, here is the conclusion of the matter. Fear the Lord, keep His commandments, for this is the duty of man. Yun lang po ang ating dapat na gawin. Okay? Matakot sa Diyos, sundin ang kanyang utos. Ito lang ang whole duty ng tao. Ano pa pong katangian nila? Next, number 2. They encourage one another. Kasama po sa paglilingkod sa ministeryo ng service-oriented ministry ay ang paglilingkod sa bawat isa. You encourage one another. Dapat po hindi natitisod. Nag-uusap-usap, nagkukwentuhan, pero hindi natin pinagkukwentuhan yung buhay ng may buhay. Amen! Sige, sabihin mo na para maisama din sa Don't Watch. Para maisama ko sa prayer life ko, sa prayer time ko. Hindi po. Hindi natin kasi pinagkukwentuhan ng buhay ng may buhay. Amen. We encourage each other. Sister, kaya mo yan. Attend ka lang. Ang Diyos ang gagawa sa iyo. Gusto mo mag-pray tayo, ang Diyos ang kaya, ang bahala, ang Diyos ang makapangyarihang Diyos ang gagawa ng himala. They encourage one another. Sabi ng Hebrews 10:24-25, let us consider how many may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together. Bakit hindi tayo pwedeng mag-give up sa mga meeting, sa katulad po ng gatong mga gathering? Kasi nakapagpapalakas po sa atin na makita natin yung ating kapatid na kahit may pinagdadaanan yan sa buhay, uma-attend yan.
sumasamba yan sa Panginoon. Amen? Lahat po tayo may kanya-kanya pinagdadaanan, pero nagpapatuloy tayo dahil alam natin may Diyos na bahala sa buhay natin. Amen po. Palakpakan nga po natin ang ating pong Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, sabi po ng last, the third part is, I'll go to the third part. They are God's special treasure. Sabi po ng verse 16 and 18, no, they are God's special treasure. Kaya po ang mga taong may takot sa Diyos, special treasure po sila. Sa ibang translation, ang ginamit ng Panginoon, my jewel. Wow. So kapag tayo po ay may takot sa Panginoon, we are keeping His commandments according to Ecclesiastes chapter 12, ang tawag sa atin ng Panginoon, my jewel. Treasured, special treasure. Wow, ang sarap po nun. No? Yung sabihan ka ng asawa mong mahal, okay na po yan. Pero mas masarap kapag ang Diyos nang tumawag. Amen? Mas masarap kapag ang Diyos na ang tumawag. At ang tawag sa atin ay special treasure, my jewel. So kung ang Diyos maraming mga alahas, tayo yung pinaka-precious doon. Sabi po ng Malakay 3:16, and those who fear the Lord spoke to one another, and the Lord gave attention and heard it in a book of remembrance. Tandaan niyo po ito, a book of remembrance or a scroll of remembrance. Meron ang Diyos ng book of remembrance na kung saan lahat ng may takot sa Kanya, nakasulat po yung pangalan doon. Yung mga taong sumusunod sa Panginoon, nakasulat ang pangalan doon. So kung ano man po yung ginawa natin out of love and for God, sinusulat ng Lord, naka-record po yun. Maging yung bawat pag-iyak natin, naka-record sa Book of Remembrance ng Panginoon. Kaya napakasarap. No, pagdating mo sa langit, bubuksan ng Lord yung Book of Remembrance. Ito yung mga ginawa mo para sa Panginoon. Ito yung time na hirap ka na wala kang pamasahe, pero dahil may lumapit sa iyo na kapatiran, kailangan niya ng pamasahe. Kahit maglakad ka, nagsakripisyo ka para sa Kanya. Kasi ginawa mo yun out of love. Love and compassion for others. That's our P-Life. Okay? Next po. Bakit kailangan nating maglingkod? Why do we need to serve God? By the way, my title is to God to serve or not to serve. Ang choice po natin, maglilingkod pa po ba tayo? Kahit na nakikita nating bakit nananagana ang mundo at tayo'y naghihirap? Maglilingkod pa rin po tayo? Yes or no? Yes. Sabi po ng Hebrews 6 verse 10, God is not unjust to forget your work and labor of love, which you have shown toward His name, is that in that you have ministered to the saints and do minister. Ba't kailangan nating magpatuloy? Dumating man sa punto ng mga Israelita na sila'y nakaranas at nagsabing it is useless to serve God. Pero alam ko pong minsan din dumarating tayo sa point na ganun. Pero binabalik tayo ng Lord sa katotohanan na ang Diyos hindi niya pwedeng kalimutan yung mga bagay na ginagawa natin para sa Kanya. Amen? God is not unjust to forget the works na ginagawa po natin para sa Panginoon sa atin pong mga kapatid. Kaya pag tumulong po tayo sa ating kapatiran, pag tumulong tayo sa church, tandaan po natin, gawin natin yan out of our love to God. Kung atin po mga first-timers ay atin sa anniversary at kayo pong nag-invite, sagot niyo po yung kanyang pamasahe. No? At sagot niyo pa yung t-shirt niya. Wow. Gawin niyo po yun out of love. Bakit? Kasi ginagawa niyo po yun para sa Panginoon. Kapag kasi sinabi mo, oy, ingatan mo yung t-shirt mo, bumili niyan ha. Parang may halong sumbat po yun. Tapos sinabi mo, uy, makinig ka. Mahal-mahal ang pamasahe. Wala lang akong pera. Sinama lang kita. Out of love. No? Out of love. God is not unjust to forget our works. Amen. Amen po? Amen po? Sama po tayong lahat sa anniversary. Amen. Alam niyo ba kung magkano yung pamasahe? Mahal po yung pamasahe. Baka ho mamaya, sabi nga namin ni Pastor, at yun ang dilema, baka mamaya pag nalaman ko magkano yung pamasahe, baka ho akala natin pag lumuwas po tayo ngayon, 50 pesos lang mga kapatid. Pag lumuwas po tayo ngayon, 100 ang pamasahe ng bus, minimum po yun. Kaya ho balikan, magasakay ka pa ng MRT. In other words, talaga hong medyo may halaga. Kasi po, ang bawat isa po sa atin,
kailangan magbayad ang van. Naghahanap po tayo ng pinakamura pa din. Ang van is 4,500 ang isa. Pinakamura po iyon. Okay? Divided by 12. 400 po ang babayaran ng isa. Oh no, ang laki. Naku, teka, 400 ba, Sister Jen? 3 kami, 1 to kaagad. May t-shirt pa, parang hindi na kami i-attend kaya. Ayun na, umurong na. Nabawasan na ng faith. God is not unjust. Kaya oo nga, ito yung turo natin ngayon. No? God is not unjust. Hindi niya pwedeng kalimutan yung ating mga ginagawang sakripisyo. Okay? Amen po? So lahat tayo kasama kahit mahal ang pamasahe. Amen? Actually, pamasahe lang naman po yan. Kaya namang gawin ng Diyos niyang ibalik sa atin yan. Amen? Ang masaklap po doon, yung naranasan nila doon, hindi mo naranasan, napanood mo lang sa TV. Iba yung napanood mo, iba yung naranasan mo. Tama po? Iba yung nakikita mo sila nagsisigawan, tapos hindi ko na-experience yung nagsisigawan. Ako nung hindi kami naka-attend nung nakaraan dahil bumabagyo noon. Supposed to be, paalis na kami. Sabi, cancel daw, hindi na raw tuloy. Alam niyo ho, yung pinapakita sa video, sa Facebook na naglulundagan sila doon, ang saya sila lang kahit umuulan. Parang kinukurot ang puso ko. Hindi ako nakarating doon. Kasi anniversary po yun eh. Isang beses sa isang taon lang po tayo magdiriwang. Nang kasama natin ang lahat ng buong JIL Church worldwide. Magdiriwang po tayo para sa ipagdiwang ang kaluwalhatian, ipagdiwang ang napakayamang biyaya at habag at katapatan ng Panginoon. Amen. So imagine po 3 years, after 3 years ng pandemic, lalo na ho dito yung nakaranas ng COVID-19, yung nakulong po kayo sa bahay at dinadala na lang po kayo ng pagkain at akala ninyo nasa verge of death na kayo, mas dapat po kayong umattend ng anniversary. Bakit? Kasi hanggang ngayon, buhay ka pa. Kasi hanggang ngayon, malakas ka pa. Kasi hanggang ngayon, nagpapatuloy ka pa sa pananampalataya at sumasamba ka pa sa Panginoon. Bakit? Kasi dinugtungan ng Diyos ang buhay natin. Amen! Kaya dapat po tayong kasama lahat. Amen! Tanungin niyo po yung katabi mo, kasama ka na ba? Pag hindi pa rin siya nauukumbinsi, pag-pray niyo na po, ilay hands niyo na po yan. Ilay hands na po natin. No? Next slide po. Meron po ditong story, I don't wanna read it anymore. Meron pong story dito ng, sige na po, next slide na lang. Sige po, next. Sabi po ng Exodus chapter 20, the last verse po na aking babanggitin, Exodus chapter 23 verses 25 to 27. Are we going to choose to serve God or not to serve God? Tatanungin ko po kayo, tanungin niyo po yung katabi niyo, maglilingkod ka pa ba sa Panginoon? Yes or no? Sasamba ka pa ba next Sunday? Tatandaan ko yung upuan na to, katabi kita. Kapag wala ka next Sunday, ibig sabihin, nag-no ka. Sabi po dito in Exodus 23, you shall serve the Lord your God and He will bless your bread and your water. This is the promise of God. From Moses' time until our time. Until this time. Until this present time. When we serve the Lord, when we worship the Lord, no, kapag pumupunta po kayo dito, I believe in my heart that we don't just come here to ask blessings from God. But we come here to bless the Lord our God. Amen? Kapag po tayo pumupunta sa church para sumamba sa Panginoon, tandaan po natin ang sabi ng Lord, you shall serve the Lord your God and He will bless your bread and your water. Bless the Lord God will bless us with our bread and our water and take away sickness amongst us. You shall not suffer miscarriage or be barren in your land and will fill the number of your days. I will send my fear before you and will cause confusion among the people. This is the promise of the Lord. Why do we have to serve the Lord? Why do we have to continue in our faith? Why do we have to continue to come to church and worship the Lord? Why do we have to do all of these things? Because when we serve the Lord, He will bless us He will bless our bread and water. God will sustain us. We don't have anything what this world has, but we have a very, very big God. Amen. Amen po.
Wala man tayo ng meron ang mundong ito, pero meron po tayong Diyos. Palakpakan nga po natin minsan pa ang ating Panginoon. Kaya po tayo hindi mapipigil at hindi papipigil sa kahit anumang pagsubok o problema ang meron sa buhay. Amen po. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise God, praise God. Let's bow our heads and close our eyes. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Our Heavenly Father, You are all that we have, Lord. Ikaw lang, Panginoon, ang kailangan namin at sapat na yun, O Diyos. Sapat ng dahilan para po kami magpatuloy ng paglilingkod sa iyo, O Diyos. Sapat ng dahilan upang kami patuloy na sumamba sa iyo, Panginoon. Sapat ng dahilan upang kami ay patuloy na umakbang patungo sa church at magpatuloy ng aming pananampalataya. Panginoon, mahirap. Mahirap makipagsabayan sa mundong ito. How we wish, Lord, that dumating ka na, Panginoon, upang lahat ng burdens na meron po kami, struggles in life, Lord, ay matapos na po. But then, Father God, alam namin na kaya po may delay ang iyong pagdating dahil gusto mong ang lahat ng sangkatauhan, Panginoon, ay maligtas, makaranas ng kaligtasan na kaloob mo, Panginoon. Gamitin mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon, upang ang amin po mga kaibigan, kaklase, ang amin po mga kapitbahay, mga kumare, mga kumpare, sila po, Panginoon, ay mailapit namin sa iyo. Sila po ay makakilala sa iyo sa isang malalim at bibliyang kaparaanan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Gamitin mo ang buhay po namin, Panginoon. Gamitin mo ang aming buhay. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang may-ari ng aming buhay, Panginoon. Ikaw ang may-ari ng buhay pong ito. Pwede po bang itaas natin ang ating kamay as we surrender our lives to the Lord, as we give Him everything that we have once again this morning? To Jesus I surrender all. To Jesus I give my all and all. I give you my heart. I give you my soul. To Jesus I surrender. Here we are, Lord, surrendering our lives to you. To Jesus. Let this be the prayer of our heart this morning. To Jesus I give my all. I give you my heart. I give you my soul. To Jesus I surrender. Manalangin, Panginoon. Narito po ang aming puso, ang aming buhay, ang aming buong pagkatao, Panginoon. Nakataas po ang aming kamay. Sinusuko po sa iyo ang aming buong pagkatao, Panginoon, naging ang aming kalooban, our will, O Lord. Our emotions, we are surrendering our lives to you, Lord God. Take full control of our lives. Ikaw ang aming Diyos at Panginoon ng aming buhay. At bilang Panginoon ng aming buhay, ikaw pong masunod, Panginoon, sa amin pong buhay. Sa bawat desisyon na aming gagawin at ginagawa, sa bawat hakbang ng aming paa, Panginoon, sa bawat plano na aming gustong gawin sa aming buhay, ikaw ang masunod, Panginoon. Ang nais mo, ang plano mong mangyari sa aming buhay. As we surrender our lives, Lord, maging sa amin pong pamilya, Panginoon, ikaw po ang manguna. Ikaw po ang maging Panginoon ng aming pamilya, O Diyos. At ang mga mahal po namin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo bilang Panginoon na sarili na kapagligtas ng kanilang buhay, Lord God, nakataas po ang aming kamay sa iyo. Hinihingi po namin sila, Panginoon. Hinihingi po namin sila sa iyo, O Diyos, na dumating po sa punto, Panginoon,
nakilalanin ka rin po nila bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. In the name of Jesus. 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 Panginoon, tinitiwala po namin sa iyo ang lahat ng bagay. Hallelujah, hallelujah. Ang lahat po, Panginoon, ang aming ginagawa, maparangalan ka, O Diyos, sa aming pong buhay. Maparangalan ka sa bawat ministeryo na kinabibilangan po namin. Maging sa ministeryo ng pagbibigay, sa ministeryo ng gatekeeping, ushering, ng SOS, sa ministeryo ng singing, ng instrumentation, O God, maging sa ministry ng man, sa multimedia, lahat sa ministeryo sa loob ng church, Lord. Maging sa ministeryo ng pananalangin, sa ministeryo, Panginoon, ng paghahayag ng iyong salita. Maparangalan ka, Panginoon, at magamit mo ang buhay namin habang kami narito pa, O Diyos. As we surrender our lives to you, God, in the name of Jesus. Pwede po bang yung ating kanang kamay sa tapat ng ating pong puso? To Jesus I surrender all. To Jesus I give my all in all. I give you my heart. I give you Jesus, I surrender all. You, Lord, honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with. Pwede mo makitaas natin yung ating kamay and we sing to the Lord. Come on, people. Come on, say it to the Lord. My Jesus, say it. The only one for me, and nothing will ever take. My precious Savior, who can stand between my Lord and me? Walang pwedeng humadlang, Panginoon. And I live to honor you. Come on, sing it, church. And I long to bring my life an offering. Take me and say it, roll me. 'Cause I live only for you, oh God. This is our last song to the Lord. And I live to worship you.
adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. You will I serve. For the world will fade away. Sing my song to you. Sing my song to you remains. Sing sama mo. Forever I will sing. Forever I will sing. Only you will I adore, Lord. Lord,
you. Isigaw po natin. Only you will I adore. To God be all the highest glory. Hallelujah. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay dadako po tayo sa atin pong pagbibigay ng atin pong mga handog para po sa Diyos. Kaya po sa umaga po na ito, ihanda na po natin yung mga kaloob po natin, yung ating mga blue envelope. At sama-sama po natin itong ibabalik ng may katapatan at may kagalakan sa ating pong Diyos. Wag po nating panghinayangan kung ano po yung ating pong ginagawa pagbibigay. Kasi po, sabi nga po, naalala ko po yung sabi ni Pastor na wala pong kalugihan kapag po ginagawa natin para sa Diyos ang mga tulad po ng pagbibigay. Ito po hindi po mawawalan ng halaga, hindi mawawalan ng saysay dahil ito po ay may nakalaang pangako. Tulad po ng mababasa po natin sa aklat po ng Malakias. Alam ko po, kabisado niyo na po ito. Chapter 3, verse 10 po. Sabi po dito, basa po natin, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga iksampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Napakayaman po na pangako na sa atin ng Panginoon. Kaya po, huwag po tayong manghinayang. Kung tayo po, yan po mga ating ibinibigay, ibinabalik po natin sa ating Panginoon ng parang bilang pasalamat po natin sa kanyang kabutihan, sa kanya pong mga pagpapala sa araw-araw. At hindi naman po humihinto ang Diyos. Siya po ang nagpapala ng buhay natin at nag-iingat. Amen po. Sige po, sa umaga po ito, tayo po yumuko at tumikit. Maraming salamat po aming Diyos sa mga pagpapala po namin natatanggap sa aming pong kalakasan at kagalingan. Tunay nga pong hindi kayo nagbabago, hindi kayo nagkukulang. Patuloy namin nararanasan ang mga pagpapalang nagmumula sa iyo. Kaya po sa umagang ito, sama-sama po kaming magbabalik ng aming pong mga handog at itinataas po namin sa iyo ang mga handog po namin na ito. Ito po, pagpuspusin po ito ng iyong makapangyarihang kamay at magamit lamang po ito sa aming pong panambahan at maging katuwang po ito sa mga gawain na makapagbibigay po sa iyo ng karangalan at kawalhatian. Gayon din po, itinataas din po namin sa iyo ang mga anak mo na naglilikom po at nag-iingat ng mga handog na ito. Pagpalain po ang kanilang buhay, maranasan po nila ang kalakasan at kagalingan ng nagmumula sa iyo. Gayon din po sa mga anak mo na narito, na inuna ang iyong kaharian. Dalangin po namin na maranasan po namin ang patuloy mo pong pagpapala, ang iyong pong pag-iingat at ang kalakasan po ng aming mga katawan ay patuloy po namin maranasan. Pagpalain mo po ang mga hanap buhay, negosyo at pinagkakakitaan ng mga anak mo at kung patuloy po namin maranasan ang kasaganaan na nagmumula po sa aming Diyos. Maging sa mga kapatid po namin na nasa live stream, na sumusubaybay sa live stream po na to, maranasan din po nila ang inyo pong pagpapala, ang inyo pong pag-iingat sa kanilang mga buhay at ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, Ama. Tunay nga pong hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang. Kaya po, sa umaga po ito, dalangin po namin na kami po ay sama-sama makabalik sa iyo ng mataas na papuri at parangal sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.
praise. Aking mamasdan ang kaulawakan, hindi ko maunawaan dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Nang ibang nagmahal sa akin, di katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, di mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko man, purihin ka. Buhay ko na'y sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na'y sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Tayo pong lahat. Woo! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, pag-ibig mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
Tagusan pa sa Luneta, Manila sa isa na namang selebrasyong puno ng himala at pagpapala. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mahigit 70 bansa sa buong mundo. Sama-sama sa isang higanteng pagtitipon. Jesus is Lord 45th Anniversary Revival Urgent Call to Action October 14, Saturday, 3 p.m. sa Luneta, Manila. Dumalo at tanggapin ang himala ng Panginoon. Jesus Christ, the Son of the living God, is Lord all over the world.
minsan pa nga po nating palakpakan ng ating Panginoon alam ko po na na-bless po ang bawat isa sa atin sa natunghayan po natin naranasan po ngayong umaga. Amen po ba? Kaya po, minsan po pong hinihingi ko ang inyong pandinig para sa ilan lang pong announcement, lalo na po sa ating pong darating na 45th anniversary. Sige po. Yung atin pong 27 days to go na lang po para po sa nalalapit po nating 45th anniversary ng October 14. Yung atin pong palawagan po doon po sa mga umorder po ng t-shirt. Ang deadline po niya ng payment ay sa next Sunday po, September 24. Hanapin nyo na lang po si Sister Juliet Tigno and Sister Jenny Carpio. Yun din pong transportation natin, meron din po siya, deadline po ito noong October 1. ng first Sunday po. Pakibagay na lang po sa ating mga life group leaders, sa hetero at homo po, yung mga nagpalista po para sa ating pong pamasahe na worth 400 pesos. Po. Sige po. Youth service, mag-i-start po siya ng September 24, 4 p.m. Lahat po ng youth workers, maiwan po kayo sandali for a short meeting. Seniors, meron po kayong practice after the service para po sa gathering po ninyo sa September 20, Wednesday, 2:00 p.m. dito po sa JIL Church. Announcement din po para po sa lahat ng WIN. Alam niyo po sino po kayo, mga WIN. Meron po tayong gagawing training sa September 23, 8 to 11 dito po sa Santa Ana Church. Sa Saturday po yan. Sama-sama po tayo na makapag-training. Sige po, inanyayahan ko pong tumayo sandali yung ating pong mga first-timers na sa unang pagkakataon po ay nakasama po natin sa gawin ng Panginoon. Si Jaylin Villena. Nandito to pa po ba ito? Jaylin Villena, si Anjanette Isidro. Anjanette Isidro, sige po. Nathan Blake Carpio Labutap. Yan, baby. Si Micaela Riz Adapon. Yan. Sige po, palakpakan po natin ang buhay ng Panginoon sa buhay po nila. Na alam ko po na hindi po kayo aksidente na napunta po sa lugaring to upang makasama po namin. Ito po ay inilagay po ng Lord sa inyo pong puso. Nawa po, hindi po ito ang una't huli na makakasama po namin kayo sa gawain ng Panginoon dito po sa JIL Church. At welcome po kayo bilang family po ng JIL family dito po sa JIL Bulacan, Bulacan. God bless po, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Sige po, tayo po ay lahat ay tumayo para po sa huling pagbabalik ng papuri at pasasalamat sa ating pong Panginoon. Magnificent God, wonderful, magnificent God. I'm humbled by the life you gave. I'm humbled by the life you gave. Beautiful Redeemer you are. Beautiful Redeemer you are. Worthy of my highest praise. Wonderful, magnificent God. Wonderful, magnificent God. I'm humbled by the life you gave. Beautiful Redeemer you are. Beautiful Redeemer you are. Worthy of my highest praise. Oh, hallelujah. 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 Maraming salamat po, Panginoong Jesus, sa ipinaranas mo po, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Tunay nga na karapat dapat kang papurihan, karapat dapat kang tanghalin, karapat dapat kang itaas sa amin po mga buhay. Dahil walang higit sa lahat, Panginoon, na kaya naming magawa at maibigay, kundi ang karangalan at ikaw ay mapapurihan. Kaya po, Panginoon, maraming salamat po sa panahon, pribilehiyo,
pabor, Panginoon, at higit sa lahat, sa magandang balita ng mensahe na aming pong tinanggap sa umagang ito. Salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin na hindi nagdalawang isip na dalawin, puntahan, Panginoon, ang simbahan na to. Hindi para humingi ng mga pangangailangan namin, kundi ialay sa iyo ang mataas na papuri, mataas na karangalan, Panginoon, dahil karapat-dapat ka, Panginoong, pasalamatan at luwalhatiin sa aming pong mga buhay. Salamat po, Diyos, sa anak mong ginamit sa buhay po ni Ma'am Jen Pastrana, Panginoon. Nakikita mo at higit sa lahat, nakikita mo ang kanyang buhay. Hindi man namin nakikita ang lahat ng kanyang ginagawa, maging ang kanyang pangangailangan. Pero ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat, kaya mong katagpuin ang lahat, bawat detalye ng kanya pong pangangailangan kasama po ng kanyang pamilya. Kaisa po kami sa kanyang kahilingan, kaisa po kami sa kanyang panalangin, kaisa po kami, Panginoon, sa dinidesire ng kanyang puso. Ito po, Panginoon, ay kakatagpuin mo. Dahil alam namin, ang anak mong naglilingkod, kailanman ay hindi mawawala ng kabuluhan ang kanyang paglilingkod sa iyo. Higit pa sa kanyang inaasahan, Panginoon, lagi mong kakatagpuin ang lahat ng kanilang pangangailangan. Maging sa buhay ng aming pastor, kay Pastor Michael Pastrana, sa kanila pong mga anak, laging bukas ang kalangitan upang maranasan ng pamilyang ito ang mga pabor mo sa lahat po ng kanilang pangangailangan sa kanila pong mga buhay. At sa bawat isa po sa amin na tungo sa lugaring ito, Panginoon, alam ko po, kinatagpo mo na ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak. Ang oras na inilaan namin ay ibabalik mo pa ng triple, Panginoong pagpapala sa amin pong mga buhay kasama ng bawat pamilyang aming kinabibilangan. Maging nakabahagi po sa live streaming, Panginoon, hindi naging maikli ang iyong kamay, Panginoon, upang madinig mo ang naisa, ang nasa ng kanilang pong mga puso. At kung sila, Panginoon, ay may panalangin, alam po namin na naririnig mo ang bawat tibok, Panginoon, ng kanila pong mga puso. Maraming salamat po, Panginoon. Minsan pa sa aming buhay, naranasan po namin na tumaas ang aming pananampalataya, na empower po ang aming mga buhay. Tulubakas pa, Panginoon, ang aming espiritu. Dahil ang bawat ginagawa po namin, Panginoon, nagpupundasyon po iyon dahil mahal ka namin, Panginoon. Hindi lamang kami may kahilingan, hindi lamang kami pangangailangan. Naglilingkod kami at maglilingkod sa iyo, Panginoon, dahil mahal na mahal ka namin. Maraming salamat po. Kami uuwi, Panginoon, na dala-dala ang biyaya, ang pagpapala, ang patuloy na pagsama ng iyong banal na espiritu sa aming pong mga buhay. Bless Brother Eddie Villanueva and his family, Panginoon. Bless JIL Worldwide, Panginoon, lalo na po ang nalalapit namin 45th anniversary ng JIL Worldwide. Bless mo po, Panginoon, ang leadership ng JIL Bulacan. I-bless mo po, Panginoon, ang buhay ng lahat po ng JIL people sa buong mundo at sa aming lalo na po, Panginoon, sa Bulacan. Maraming salamat po. To you all the glory, honor, and praises in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all po. See you next Sunday po.